pagbabagsak sa chapter 5 ng First Peter. Natapos po natin yung chapter 4 at alam po natin na diniscuss po natin doon ang patungkol sa mga suffering na dinadanas ng mga mananampalataya upang i-test po tayo. So, ibig sabihin ay ina-expect natin bilang mga mananampalataya na tayo ay subukin kasi ang ating pananampalataya ay katulad ng dito. To test kung totoo ba o hindi. So, ngayon ay napatunayan na natin na yung sinusulatan ni Pedro ay totoong mananampalataya. Okay? At kaya kinakailangan silang mag-rejoice, evaluate nila bakit nga ba sila nagsasuffer. At bandang huli sa kabila ng paggawa mo ng katwiran o sunod mo sa Panginoon, ay ikaw pa rin ang magsasuffer, pero ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong buhay at patuloy kang gumawa ng kabutihan. Okay? Ngayon ay sinusulatan naman ni Pedro ang mga matatanda o mga pastor, elder, okay, sa iglesia. Kaya ito yung ating pag-aaralan ngayon. Okay? Kasi nga, kumbaga ay sugatan na hirap na yung mga tupa, yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya kailangan merong mag-alagas na. Okay? So ito yung ating tatalakayin ngayong umaga. Okay? Pangyari po na tayo ay tumayo at ating pong basahin sabay-sabay ang paksang ating pag-aaralan. Ito ay matatagpuan natin sa unang Pedro chapter 5 verse 1. Okay. Basahin natin sabay-sabay sa mga matatandang namumuno sa inyo. Nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo. Saksi ako sa mga paghihirap ni Kristo at makibahagi ako sa karangalang malapit na ang tiyak. Nakikiusap ako sa inyo. Alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil sa inyong mapapalingkod. Hindi bilang Panginoon ang inyong nasasupan, kundi maging halimbawa nila at pagparito ng bibunong pastor ay tatanggap kayo ng manulating korona, hindi kukupas. Okay, ito po ang salita ng Panginoon. At yan, sabi ko sa inyo na ito ay pagsulat ni Pedro sa mga pastor at mga namumuno doon sa church na makikita natin na nakalagay sa chapter 1 na taga Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Okay? So ito ay isinusulat nga po sa mga pastor at ang sabi nga po ay pastulan ninyo ang kawan ng Diyos. Alagaan ninyo ang kawan ng Diyos. Okay. Ang salita po na poimen, okay, poimaino, okay, ang ibig po sabihin niyan ay to shepherd or to pastor. Okay? So yan po ang ibig sabihin niyan, magpastor, magbantay, gaya ng madalas nating pagsasabi tungkol dito. Okay? At ang ministeryo po, okay, the pastoral ministry comes then from the shepherding as a model. Okay? So yung daw pastoral ministry, yung sa church ay inihintulad po sa pag-aalaga ng isang pastor. Okay? So makikita po natin dito para maintindihan po daw natin ang sistema o yung pastoral ministry o sa church ay kailangan ay pag-aralan natin ang patungkol sa sinasabing metaphor tungkol sa shepherd at saka sa pastor. Nakakita na po ba kayo ng tupa? Okay? Importante po makakita po tayo ng tupa at malaman natin ang katangian ito. Sa New Zealand, ayon po sa kung Google nyo po, ay mas marami raw po ang tupa kaysa sa tao sa dami. Okay? So, ganun po kadami. Kasi maganda po yung pasture doon. Okay? Sa Australia naman, hindi naman masyado tupa. Maraming baka at saka kangaroo. Okay? So, ngayon ay titingnan natin ang patungkol sa tupa. Okay? Para maintindihan po natin. At ang tanong dito ay tatanong natin yung ating sarili, in what way am I like a sheep? Okay? Kasi nga, ang ministeryo sa church ay katulad mayroong pastor,
at mga tupa. Okay? Paano ba tayo masasabi natin na tayo ay isang tupa? Okay? Kaya pag-aaralan po natin, ako naman ay walang karanasan na mag-alaga ng tupa. Okay? Of course, titingnan natin yung kung ano yung sinasabi sa libro, o Google po tayo, hindi na pa rin sa ano. Ano ba yung mga katangian ng tupa? Okay. Una, siya ay dependent. Okay? Lagi siyang umaasa. Ang sheep don't do well alone. Okay? Hindi daw siya nabubuhay na mag-isa. Kinakailangan talagang merong mag-aalaga sa kanya. They rely, okay, lagi sila nag-rely sa shepherd para saan? Sa pagkain, sa tubig, sa protection, okay? At sa direksyon. Okay? Kung wala raw maggagabay sa kanila, they get lost or stuck easily. Okay? Maliligaw daw sila. Okay? So, yan po yung mga katangian ng tupa. Okay? So, yan po ay makikita natin na unti-unti natin ano yung sinasabi sa research, ano yung katangian ng tupa? Ang sabi, ang tupa, sheep are the only animal in the world that can be totally lost when it is only a few miles from home. Okay? Hindi kagaya ng aso, ilayo mo, pusa, di ba? Nililigaw ka, pusa mo kapalik eh. Ang tupa hindi, pag lumayo na sa tahanan niya, hindi makakabalik. Okay? So, ang tupa ay tanging hayop sa mundo na maaring tuluyang mailigaw kahit ilang milya lamang layo nito, tahanan. Walang kakayanan siya, ang sheep daw ay walang abilidad to find their way home back. Okay? So, ibang-iba, no? Mabuti pa, kalapate, pusa, di ba? Nililigaw pa nga, nilalagay siya sa ako, bumabalik pa rin, no? Yung aso, gano'n din, bumabalik siya. Pero tanging ika nga hayop sa buong mundo, ang tupa ay walang kakayanan bumalik. Okay? So, nakakaawa. So, yan po ay makita natin. Pero kapag doon siya, sa cloud siya, yung kasanayan niya, ano ba, meron naman silang yard kung saan ito pinapastulan, alam niya kung saan siya ipinanganak, alam siya kung saan siya pinasususo ng kanyang anak, ng nanay, kung saan siya nagpapahinga, matutulog sa kulungan, mananatili lang siya doon sa lugar na yun. Pero kapag inilayo mo na siya, naligaw na siya, hindi na siya makakabalik. So, yan po ang katangian. No? Wala itong direksyon, wala itong orientasyon na makikita natin na makabalik. Okay? Hindi nito mahanap ang daan pabalik. Hindi maiwasan na maglakad-lakad daw ang tupa, ay ikot-ikot at malito at na meron takot. So, yan po yung mga unang mga katangian ng tupa. Ano pa? Sheep are intelligent to some degree. May talino din naman po ang tupa. Gayun pa man, hindi ito isang salik na katalinuhan para makabalik sila sa kanilang pinagmulan. Konting talino. Kilala din naman nila yung yung amo nila. Yung isang araw nga po yung manok na yung Rhode Island. Nakawala po siya kasi nung pinakawalan ko. May nalapit sa akin. Okay. Alam niya papakainin ko siya. Okay. Parang ganyan din, ang tupa, may konting talino. Okay? Pero kapag nawala na, nakalayo na, hindi na makabalik. Okay? So, yan po. So, malinis siya, naliligaw sila at nawawala at sila ay nagiging walang magawa at hindi makahanap ng pagkain o tubig. Pag nawala na yan, hindi na makakahanap ng tubig yan, hindi rin siya makahanap ng pagkain. Hindi kagaya ng ibang mga hayop, scavenger, magkahanap sila. Ito wala, tupa. Okay? So, kailangan din ng tupa ang malinis at dalisay na tubig. Ang mga tupa ay hindi maaring masyadong malamig, medyo pihika na, ayaw ng malamig, at di rin masyadong malamig. Ibang klase ang tupa, hindi pwede yung malamig, okay? At hindi naman mainit. Tama lang, okay? So, yan po ang makikita natin na katangian ng tupa. Ano pa? At anong klaseng tubig pa? They need still water, but not stagnant water. Hindi yung rumaragasa na tubig. Nahihilo kasi sila na ang balanse.
pag malakas ang agos, kailangan still water lang. Di ba? At hindi naman yung hindi nadalaw eh. Okay? So, ganyan kasi lang ang tupa. Okay? So, the water must be close, malapit. Okay? Kumbaga, kumakain sila, kailangan malapit yung batis. Okay? Para madali nilang mahanap at mabalikan. Kung lalayo kasi sila, maliligaw na naman. Okay? At ang bukod pa rito, makita nyo, marami daw hayop nakakaamoy ng tubig. Nadala ng hangin kahit sa malayo. Pero ang tupa, wala. Ay, mahina pang amoy. Diba? So, yan po ang kaibahan ng tupa talaga. Okay? Ano pa? Kailangan silang akayin talaga. Okay? Doon sa tubigan. Kasi hindi nga sila makaamoy. Hindi na malaman may tubig ba. Hindi kagaya ng mga elepante. Parang lumalahin. Naghahanap sila talaga ng tubig. Diba? Sa Africa, kung mapapanood nyo, alam nila, hanap sila ng tubig. Pero ang tupa hindi. Kinakailangan aalalayan mo sila. At ganyan din, aalalayan mo rin sila, akayin mo sila sa magandang pastulan. So, sa kanilang sarili, they are not selective in what they eat. Hindi naman sila mapili sa kanilang kinakain. Kain lang kain. Okay. Okay, hindi na alam na hindi hindi pihikan, kain lang na kain. At ito, alam natin na ang picture lagi nating nakikita sa libro, okay? Ang tupa ay maputi. Pero bihira naman daw yung talagang puti. Sila ay marurumi. Okay? Ang tupa. Bakit? Kasi ang kanilang balat o ang kanilang lana at ang balat ay gumagawa ng tinatawag na lanolin at ang lanolin ay lumalabas kahit saan. Okay? Ang lanolin is a sticky, greasy substance. So, lumalabas po yan sa katawan nila. Kaya, pag sila ay lumakad, dumidikit po yung mga dumi, mga damo, mga halaman, mga butuman ng halaman, anumang bagay na hinihipan ng hangin, anumang bagay na ipinukuskus sila at dumidikit sa kanila. Kasi nga, may sticky na lanolin na lumalabas sa kanilang katawan. Okay, kaya makita natin, they are dirty unless the shepherd feeds them. So, marurumi talaga ang tupa kasi hindi naman sila marunong maligo mag-isa. Di ba? Hindi kagaya ng mga ibang hayop, lubog-lublog, tapos aso, ganun pa, di ba? Pero itong tupa hindi. Okay? Kaya karaniwan sila ay marunong. Okay? So, ano pa? Tamad talaga maligo yan. Kala mo lang, maputi lang yung nakita na, pero marami daw ay marunong talaga. Okay? Merong Baba Black Sheep, di ba? May kantang Baba Sheep. Okay. At isa pa rin, siyempre, lumalago yung kailang yung balahibo. Okay? Kaya kailangan talaga, they have to literally be shaped at that point or they will die because they become so embedded from the collections of dirt. Kaya yung mga naliligaw na tupa na parang may napanood ako noon na talagang naan siya, laki-laki niya, tapos ang mga kuko, gano'n, tapos ang mga, yung kanyang balahibo, matata, hindi niya na makita yung mga niya talaga. So, kailangan siyang ahitan lagi. Sila ay, wala silang kakayanan, linisin ang kailang mga sarili. Okay? Hindi pa tayo nakakita ng tupa na lumingon at dinilaan ng sarili. Diba? Yung iba, aso, dinidilaan gano'n, diba? Marunong kayo aso eh. Diba? Mga unggoy, gano'n din. Pero tupa, hindi sila ika nga ay lumilingon, dinidilaan ng kanilang sarili para linisin. Okay? So, they are really dirty unless the shepherd cleans them. Okay? Mamamatay sila maliban kung aahitan sila sa tamang lugar. Okay? So, yan po ang mga katangian ng tupa. At least marami na tayong nalalaman tungkol sa tupa. Okay, ano pa? They can feed well in soft, wet grass or they become sick. Okay? So, ito yung kaibahan na pakita na kaparehas siya ng kapag ikaw ay nag-aalaga ng tupa at saka kambing,
huwag mo agad silang papakwalan sa umaga. Kasi basa pa yung grass. At doon sa grass kasi may mga, ano doon ipot ng insekto o may mga insekto doon na nakakain nila at yun ang pumapatay sa kanila. Okay, so so yung mga damo rin na malalambot, okay, hindi na at basa damo ay makakasakit sila. Ang ginagawa ng mga flies, pinapatay ng mga langaw o mga tupa sa magitan ng pangingitlog kahit saan at saan nila makakaya sa loob ng mga tupa. Okay? So ang basaring ground ay nagdudulot ng pagkabulok ng kanilang paa. So hindi sila po pwedeng laging basa. Okay? So ito yung mga bagay na katangian ng isang tupa. At tingnan natin, ang lahat ng ito, okay, ang lahat ng ito ay tumutukoy sa katotohanan na ang mga tupa ay nangangailangan ng mga pastor. Okay? So yung kaya ang tupa sa kanyang sarili, ang mga ay walang kakayanan. Kaya kailangan nila ng isang pastor na mag-iingat at ang isang pastor na maalalahanin at mapangalaga at sila'y nagbibigay ng patnubay, kaalaman, karunungan, pagplano, paglalaan at pagpapastor na kailangan ng mga tupa. Kasi kapag ang tupa ay pinabayaan mo, sila ay mamamatay. So, ang susi sa mga tupa ay ang pastor. The shepherd is the key to their life. Okay? So, ang pagiging team pastor, makita natin, ay isang napakahirap na bagay at ito ay isang magulo at maruming trabaho. Kasi ang dumi-dumi nga ng tupa, di ba? So, kaya po si mo, iaahitan mo at mahirap na bagay. Kaya sabi daw sa Biblia, ito yung pinakamababang antas ng tao sa lipunan ng panahon ng Biblia. Okay? Kung meron sinasabi si Denny Robredo na sa laylayan ng lipunan. Yan yung mga pastor. Okay? Alam natin nung pinanganak si Jesus, di ba? Ang anghel bumaba at pinagsabihan ng mga pastor. Kaya, never estimate din, no? Yung mga pastor. Bagamat mababa sila, ang kailangang trabaho sa lipunan ng panahon na yun, pero nakakatuwa naman na yung mabuting balita tungkol sa kapanganakan ni Jesus ay sila ang pinagsabihan. Okay, ang mga pastor, ang pinakamababa sa lahat, dahil karaniwan sa kanila ay napakarumi at marumi sa pakikitungo sa mga hayop. So, medyo mabanto talaga ang pagiging pastor. Okay? Same domain ng mga hayop ay dala-dala mo. Okay. So, yun yung una na makita natin na katangian ng tupa. Ano yun? Sila ay dependent. Okay? So, lagi silang umaasa sa kanino sila umaasa? Sa pastor. Okay? Hindi sila makasarili. Okay? Mabubuhay sa kanilang sarili lamang. At ang pangalawa, makita natin, katangian ng pastor ay sila ay maamo, okay, gentle and docile. Parehas din naman ang ibig sabihin. Ibig sabihin, hindi sila agresibo. Okay? Hindi sila kambing, nanunuwag. Yan ang kaibahan ng tupa, maamo, ang kambing, nanunuwag, aso ng nananapan. Okay? Ang tupa tends to be calm and follow rather than fight. So, sumusunod ang tupa kaysa sa nakikipag-away siya o lumalaban. Okay? Kaya merong kataga na sabi, that's why gentle as sheep become afraid. Okay? Maamo gaya ng tupa. Yun ang katangian ng mga mananampalataya. Okay? Dapat maamo. Bukod pa rito, makita natin na sabi dito, no animals in the world, okay, sa mundo na kasing walang kalaban-laban ng tupa. Defenseless po ang tupa. Hindi po sila lumalaban. They don't
fight, they cannot fight. Hindi sila marunong talagang makipag-away. Kasi wala silang panlaban sa mga predators o mandaragit. Wala silang pangalmot. Hindi kagaya ng pusa, may pangkalmot pa eh. Mga leopard, mga tiger, salinero. Sila rin ay hindi nagniniba, kagaya ng kangaroo. Okay. Oo, ano ba yun? O, kabayo, okay, hindi rin. At hindi rin sila nangangagat, kagaya ng aso. Okay? Sila ay, they are helpless and defenseless. So, yan po, isa sa mga katangian ng mga tupa. Okay? So, susunod, pangatlo, yan, flock-oriented. Okay. Mahalaga sa kanila yung safety. Safety comes in numbers for them. Okay? Malaki kasi ang panganib kung sila ay nag-iisa. They are naturally stay together. Lagi silang nagsasama-sama. Okay? Kasi ang tupa na napahiwalay sa kawan ay nagiging balisa at madaling punteriyahin ng mga mandaragit. Kaya pakita natin sa Biblia, ang sinasabi merong sakdang tupa. Ano nangyari doon sa siyam na 99? Nandoon sa kawan na, di ba? Protected na siya. Yung isa nawawala. Hinanap siya. Kasi yung isa na yun, delikado na yun. Okay? So, pero talaga, ang tupa, ang katangian niya, ay lagi silang nagsasama-sama. Okay? So, yan po ang katangian ng tupa pangatlo. At ang pang-apat, ay sila ay mapagtiwala, nagtitiwala, trusting. Pero, easily distracted. Okay? Pag narinig nila yung boses ng kailang pastor, they recognize and follow the voice of their shepherd. Alam nila yan. Yan po ang katangian ng tupa. Alam nila. Pero kapag iba ang tuwa, hindi sila nakikinig. They do not follow. Okay? Pero, madali rin naman silang mag-wander off. Okay? Gumalagala habang naghahanap ng damo, kaya naman kailangan nila ng patuloy na gabay. Kaya sa Bible, pagkita nyo ang mga pastor, mayroong pamalo yan. May kawit na, may pamalo pa. Kasi pasaway yung iba. Okay? So, yun ang isa sa mga katangian. At titiwala sila sa pastor, pero pag nakatingin sila sa iba, madali silang ay madala. Kaya kinakailangan ng constant guidance ng isang pastor. Panglima, makita natin, ay vulnerable sila. Mahinang-mahina sila. Okay? Kasi, wala silang sariling depensa. Okay? Sheep have no natural defense. Okay? Wala silang claw. Okay? Wala silang kuko. Wala silang sungay. Okay? Karamihan sa kanilang lahi ay wala sungay. Bakit may lalaki, meron naman konti. At hindi kayang tumakbo ng napakabilis. Okay? So, yan po ang kaibahan ng tupa. So, kailangan nila ng proteksyon. Ano yun? Bakod? Aso? Okay? Pinakauna sila ng aso para magsama-sama kasi lumalayo yung iba. At, siyempre, ng isang pastor. Okay? So, again, ang katangian ng tupa ay siya ay maamo, umaasa, nangangailangan ng community, at umuulat sa ilalim ng mabuting pamumuno. Okay. So, yan po ang makikita natin. So, summarize natin yung mga pangangailangan ng tupa. Kailangan nila ng makasunod na gagabay sa kanilang patungo sa buhay at hindi sa kamatayan dahil may tendency silang sumunod sa kahit kanino. Sa isa sa mga karanasan ni John MacArthur nung pumunta siya sa New Zealand, meron isang tupa na tawag nila ay Judas sheep. Judas eh. Kasi yung Judas sheep, malaki yun, sumusunod sa kanya ang mga tupa. Yung kakatayin, dadalhin sila sa katayan, sunod lang naman sa pag nakita niya yung si Judas sheep, sunod lang naman sila. Nila lang, papatay sila. And then, pag nakatayin sila, babalik na naman si Judas sheep, kukuhanin na ibang grupo.
para sa kanila. So, madali silang sumunod. Kasi sabi sa inyo, madali silang magtiwala. Okay? Kaya, kinakailangan meron silang susundan. Pangalawa, they need to be protected. Okay? Kinakailangan maprotektahan sila. Kailangan silang masinungan sa kanilang ligtas na lugar. Okay? Kinakailangan meron silang shelter and safe place. Kailangan silang alagaan o paglaanan, okay, ng panahon at pangangalaga. Ano pa? They have to be given pastures and lead to water. So, kinakailangan dalhin mo sila sa pastulan, dapat na kainan, at also sa tubig. Dapat yung magagandang damo ay malapit sa tubig. Kasi pag malayo nga, naliligo sila. Okay? So, halos daw, habang sila'y nabubuhay, ginugugol daw ng tupa ay ang pagkain at pag-inom, at madalas daw nauuhaw at nagugutom, at hindi nila kayang suportahan ang kanilang sarili maliban kung mayroon silang mga pastor. So, kain lang sila ng kain, inom lang ng inom, pero kung sa kanilang sarili lang, hindi sasapat yun. So, kailangan na merong pastor na maggagabay para sa kanila. Okay. To sum it up, ano yung mga needs ng mga tupa? They can protect themselves. Okay? Hindi nila kayang protektahan ang kailang mga sarili. Hindi nila makakain ang kailang mga sarili. They cannot feed themselves. They cannot get water by themselves. Okay? They cannot even do things to heal themselves. Hindi nila kayang gamutin, hindi kagaya ng aso, pag dinidilaan, gumagaling siya. At ang tupa, wala siya makainan. They become so very discouraged over pain and injury. Kapag talagang meron silang pain and injury, madali silang nadi-discourage. At minsan daw ay pag natumba na siya, hindi na siya tumatayo. Okay? Ganon siyang kahina ang loob niya. And then they are helpless, hopeless, and easily led astray. Okay? So, wala silang magawa, wala silang pag-asa, at madali silang maligaw. And also, they are dirty. They need us to be there to give attention at all these issues. So, kailangan na talaga ng isang pastor kasi nga marumi sila at para malinis sila. Okay? So, tingnan natin ngayon ang mga ibig sabihin ng tupa, the biblical symbolism of sheep. Sino ba yung tupa? Sa Bible, ito ang tinatawag na God's people. Okay? Tingnan natin sa Psalms 100, verse 3. Sabi niya, we are His people, the sheep of His pasture. Okay? Ang idea nito ay we belong to Him. Siya ang may-ari sa atin. Okay? He owns us, He feeds us, and cares for us. Okay? So, yan po ang maliwanag na sinasabi sa Psalm 100, verse 3, sabi niya, O si Yahweh, ang ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo Kanya, tayo Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Okay? So, kita natin, tiniyahan tulad ang kawan o sheep sa bayan ng Panginoon. And yun din, ano sabi ni Jesus Christ sa Matthew 9:36, sabi, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nandulupay at litong-lito parang mga tupang walang pastor. Okay? So yan po ang makikita natin na kapag walang pastor ang isang tao, ay sila'y laging nandulupay, litong-lito. Okay? So kaya napakahalaga po talaga ng mayroong pastor. At hindi lang yan, ang isa pa sa mga makita natin, ano pa yun? Sabi niya sa Isaiah 53, verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang, naligaw. At kanya-kanya ng lakad, ngunit ipinato ni Jesus sa kanya ang kaparusang tayo ay dapat tulungan. Okay, so, ang mga bayan ng Diyos, okay, ay mga naligaw. Okay? Ano yung sabihin ng sa Psalm, sabi niya,
all we like sheep had gone astray. Isaiah 53 verse 6, sabi niya, lahat daw tayo ay kanya-kanya ating lakad. So, ang ibig sabihin, ang tupa, ang kanyang natural tendency ay lumayo and also depend on ourselves. So, kailangan makita natin, we need a shepherd to bring us back. Okay? So, yan po ang katangian na makita natin na biblical implikasyon o sinasabi tungkol sa tupa. Ito ay tumutukoy sa God's people. Okay? Sabi nga nila, ang mga tupa, ito yung mga hinirang ng Diyos. Okay? So, hinahanap ng Diyos yung nawawalang tupa, yung mga elect niya. Okay? Kasi nga, ang natural ng tao, bagamat pinili siya, nagkakanya-kanya tayo sa ating sarili. Kaya ang ginagawa ng pastor, di ba sabi niya, alala ko yung sinabi niya kay Nicodemus, di ba? Siya rin, ni Abraham, lahi ni Abraham, na ating hinahanap, di ba? So, yan po makita natin na natangian ng tupa. Laging naliligaw. Okay? So, yung mga hindi pa mananampalataya, sila yung mga naliligaw. Okay? So, yung po makita natin. So, we need a shepherd to bring us back. Okay? Kasi, gaya ng tupa, sa kanilang sarili, wala silang kaya. Hindi sila, sabi mo, antayin niyo siya, baka bumalik yan. Hindi babalik yan. Okay? Walang nakayanan ng tupa pag naligaw. Kaya kailangan merong mag-aakay. May magpapastor sa kanya. Naintindihan nyo? Kaya yun ang trabaho ng mga nagpapastor. Hindi na necessarily pastor kayo dito, kundi mga kaibigan nyo, anak nyo man, o sino kamag-anak nyo na sa tingin ninyo ay naliligaw. Okay? Ang gawin, wala silang natural na sabi, pumunta ka, bumalik ka sa kawan, bumalik ka sa kulungan, o sa church. Wala po silang kakayanan. Okay? Yun po yung ating pag-aaral ngayon. Ang tupa ay walang kakayanan on his own na bumalik. Okay? And then, ano pa yung natin? Sino yung good shepherd? Okay? Sino yung mabuting pastor? Sabi niyan sa John 10, 11 and 14, sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. I know my own and my own know me. Okay? So, makita natin yan. Basahin natin sa Tagalog. Sa amin. Ako ang mabuting pastor. Iniaalay na mabuting pastor ang kanyang buhay para sa tupa. Okay? Pinumpira yung sa mga babayaran. Ang babayaran daw ay tumatakas kapag dumating na ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibasa hindi siya pastor at hindi kaya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Pero sabi niya, tumatakas siya, palibasa bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. So meron daw palang bayaran pastor o impostor. Kaya lang tinatanggap yung pag-aalaga, binabayaran. Pero kapag meron ng panganib, tumatakbo. Hindi man lang pinoproteksyonan ang tupa. Pero sabi ni Jesus, ako ang mabuting pastor kung papaano kilala ako ng Ama at sila'y kilala ko, gaya hindi naman kilala ko ang aking mga tupa. Okay? At ako'y naman kilala niya at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. So ito po yung makikita natin relasyon ng tupa at ng pastor. Kilala ng Diyos ang kanyang tupa bago pa mag-ihain ng mundo. Okay? At ang mga tupa, kilala rin ang ating Panginoon. Okay? So, yun po ang makikita natin. So, ang totoong mga mananampalataya ay meron ganung relasyon. Kilala ni Jesus Christ, kilala ng Ama, ang kanyang mga pinili, ang kanyang mga tupa, at yung mga totoong tupa naman ay kilala rin ang Ama. Okay? So, yung po masasabi natin ang masasabing ako ay totoong tupa. Okay?
So, I hope na makita natin yan. At makikita natin na yung inialay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Okay? Yun yung atonement na makita natin na sinisimulot kung bakit dati sa Old Testament, pinapatay yung tupa para mabayaran ang kanilang kasalanan, maging katanggap-tanggap sa Diyos. So, ang inalay mismo ng Good Shepherd ay siya yung mismo. Napansin nyo? Okay? Para ma-please ang Diyos. Okay. Tingnan pa natin sa Old Testament. Ano sabi diyan sa Psalms 23, 1-6, sabi niya, si Yahweh ang aking pastor. Kaya yung kanina, tingnan nyo, yung binanggit ko sa inyo kanina, na mga katangian ng tupa at ng pastor, tingnan nyo yung ginagawa ng Diyos. Okay, sabi niya, si Yahweh, sabi ni David, si Yahweh, by the way, si David na sumulat dito ay shepherd din po siya. Nagpapastor talaga siya. Pero bukod doon, meron siyang naalaga na physical na tupa. Alam niya na siya yung tupa at merong nangangalaga rin sa kanya. Okay? Sabi niya, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Tingnan niyo, yung needs ng tupa, kasi sa kanya sarili, hindi sapat kung siya lang. Pero ang Diyos ipinoprovide. Sabi niya, and also, pinahihinay niya ako sa luntiang pastulan. Dinadala niya the green pasture. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Still water. Magkatabi ang pastulan at batisan. Hindi nga pwede malayo, maliligaw ang tupay. Okay? Pinanunumbalik niya ang aking kalakasan. Okay? Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Kasi nga, ang malibit nga ng tupa, naliligaw Pero ang Diyos, inaayos yung daan mo. Sabi niya, dumaan man ako sa madilim, na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan. Pagkat ikaw ang aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sandalan. Protection. At pinapalo siya, mali ang ganun mo, naliligaw ka. Talagang inaakay ka niya. At ipinaghahanda mo ko ng salo-salo at nakikita pa nito, mga kalaban ko, sa aking ulong, langis ay binubuhos, sa aking sarot, pagpapalay lubos-lubos. Okay? And then sa verse 6, sabi niya, kabutihan, pag-ibig, sa aking di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakilanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Okay? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Ganyan. Nabasa akong libro na nakakita na ba kayong di ba sabi ko sa inyo mayroong malagkit na lumalabas sa katawan ng okay. Di ba minsan ang langaw pag nakaamoy ng gano'n, ay hinahabol ka. Nainis ka kahit saan ka pumunta. Habol ka ng langaw. Diba? Pero ito hindi langaw Ano sabi niya? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Kung meron sa tupa na langaw na sumunod sa kanya, okay? Kapag ang Diyos ang iyong pastor, susundan ka kahit saan ka pumunta. Ganyan. Kaya ang tupa, kailangan na isang pastor. Kung ang Diyos ang magiging pastor ng iyong buhay, magiging maayos ang iyong buhay. Intindihan niyo ba? So, dito makita natin, mismo si Jesus Christ, okay, siya yung good shepherd, at nahit niya, okay, ang limang character ng tupa. Traits ng tupa. Okay? Una, di ba, ang tupa ay laging umaasa. Nagiging dependent sila, di ba? So, makita natin si Jesus, we cannot save ourselves or guide ourselves. Di ba? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili o sa sarili lang natin. Alam natin yung ating pupuntahan. No? Hindi natin kaya. Okay? Si Jesus, kaya niya tayong isave at i-guide niya tayo. And also, tayo ay
gentle, Jesus lived with patience, not force. Hindi siya naiinip o nawawala ng pasensya o kaya naman ay pinupwesa tayo. Hindi. At ito, maganda. Ang katangian ng isang shepherd ay flock-oriented. Anong ginawa ni Jesus Christ? He built a church, not just individuals. Kaya ang totoong tupa, hahanap talaga ng church siya. Okay? Kasi hindi siya binild na nag-iisa. Hindi niya design yun eh. Ang tupa, naghahanap ng church siya. Hindi pwede mag-isa yan. Delikado kapag hindi ka nag-church. Kung nag-iisa ka, ayaw ko na to. Hindi ko na kailangan mag-church. Hindi ninyo? Kung totoong tupa ka, okay? Nag-build ang Diyos ng church. Kasi ang tupa hindi pwedeng humiwalay ang mag-isa. Kailangan niya ng community. Okay? Pangapat, mapagtiwala siya. Sabi niya, trusting. Sabi niya dito, my sheep hears my voice and I know them and they follow me. Yan po ang katangian ng tupa. Nakikinig siya. Ang totoong tupa, nakikinig sa salita ng Diyos. Kilala niya siya ng Diyos at sumusunod siya. So, kagaya sabi sa inyo, ang tupa, flock-oriented siya, kailangan niya ng church, at doon, nakikinig siya ng salita ng Diyos. Ang totoong mananampalataya, yung totoong elect, kapag nakarinig yan ng gospel, magre-response siya. Okay? Kaya sabi niya sa panglima, wala. Ito tayo na. Pusata ba ito yan? Ayan, sorry. Vulnerable sila. Okay? So, ibig sabihin, kailangan din silang He protects us. So, tayo yung mahinang-mahina, kaya puprotektahan tayo ng Diyos because we cannot protect ourselves. Okay? So, ano pa ginawa niya? Hindi lang basta niya pinotektahan ang tayo, kundi He died to do it. Alam nyo, ang tanong, nung tayo ba ay naligtas, saan ba tayo iniligtas ng Diyos? Kay Satanas? Sa pukot o galit ng Diyos, di ba? Last time, pinag-aralan natin yung judgment ng Diyos at ito ay nagsisimula sa kanyang bayan, di ba? So, para tayo mailigtas, yung bayan niya, okay? Kinakailangan ng kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So, siya mismo ang nagbayad. So, siya yung pinatay, siya yung pastor na pinatay yung as a tupa para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Okay? Kasi nga, isang kasalanan mo lang, karapat-dapat ka sa impyerno, parusahan ng Diyos. Pero ang ginawa ng Diyos, namatay siya, siya yung pinambayad para proteksyonan ka sa parusa ng Diyos. I hope na ma-appreciate nyo yung ginawa ng isang shepherd. Okay? Tayo yung tupa, kaya tayo nagkaroon ng relasyon para tayo madala ng Diyos sa langit dahil meron tayong good shepherd. Okay? And then, dako naman tayo sa pangatlo. Bukod sa pastor, ay meron tinatawag din sa church ng mga leader na ito ngayon dinidiscuss natin o under shepherd. Kung babasahin natin yan sa 1 Peter, ito yung paksang talata natin, sabi niya, ito ay mga pastor, mga leader, are told to shepherd the flock of God. Okay? At yan po ay makikita natin mamaya, basahin natin yan mamaya sa 2 Timothy, chapter 4, verse 1 to 8. Anong dapat gawin ng isang mga leader and pastor? They need to feed. Okay? Ang unang-unang trabaho ng mga leader at pastor, pakiinin kayo. Ano yung papakain ko sa inyo? Salita ng Diyos. Kaya, hindi kwento, hindi palatawa ang pastor, kundi salita ng Diyos. Dinadigest natin ang salita ng Diyos. Okay? Para gabayan sila. Okay? Knowing people, dahil kasi ang tao ay nawawala, wander, get distracted,
at sila ay kailangan proteksyonan. Okay? At ito yung makikita natin isang example, mamaya basahin natin yan sa Ezekiel chapter 34, na nirebuke ng Diyos ang isang bad shepherd who used the sheep instead of caring for sheep. Ginagatasan lang. Ganyan na marami ngayon eh. Pinagtuturo ng prosperity teaching. Oh, magbigay kayo, yayaman kayo. Sila ang yumayaman, hindi yung pinapastol. And then he promised, sabi naman ng God, na yung nirebuke niya yung masamang shepherd, sabi niya, ako na lang ang magpapastor sa aking mga tupa. Okay? Okay, basahin natin yung mga talata. I myself will be the shepherd of my own sheep. Okay? Ito yung ating talata. Sabi niya, ni Pedro, sa mga leader and pastor, sabi niya, alagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Alagaan ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang iyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong maglingkod. Okay? Ano pa? Hindi bilang Panginoon, yung iba kasi gustong pastor, kasi masusunod ako. Lord ako boss. Meron mga gano'n eh. Okay? Kundi maging halimbawa, magbuting halimbawa. At sabi doon sa verse 4, at pagparito ng pinunong pastor, okay, merong great shepherd, which is Jesus Christ, ay nagtatanggap kayo ng maluwalhating korona, di kukupas kailanman. So kapag ikaw ay pastor, ikaw ay leader ng church, merong reward ka kaysa sa mga pangkaraniwang mga believer. Okay? So yun po isa sa mga motivation. Tingnan naman natin yung sinasabi sa Ezekiel. Ito yung sinasabi ng God, shepherd naman. Sinabi ni Yahweh, sabi niya, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili lamang ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Makasarili itong mga leader. Okay? So, iniinuman ninyo ang gatas. Ginagatasan lang. Nagdadamit kayo ng lana at nagpapatay ng mga pinatabang hayop, hindi nyo pinapakain ang mga tupa. So, yung mga bad shepherd, yung mga gaganda suot, masarap kinakain, pero hindi kailang mga tupa payat. Hindi pinapakain. Kita mo? So, tingnan nyo yung pastor nyo, baka ako, malaki yan ko. Baka kayo payat. Hindi ako naman pinapakain ko rin kayo. Kung ano yung sinakain ko, pinapakain ko rin sa inyo. Diba? Hindi yung dinakatasan kayo. Ha? Laging nangihingi si pastor. Okay? Ito yung napakasaklap di ba? Marami tayong nakikita kayo. Okay? And then, sabi pa sa, wala yung 4? Wala ba yung 4? Baka mali lang. Wala. Hindi ko ata nailagay. Anyway, sabi doon sa verse 4, bakit hindi nyo pinalalakas ang may hina, hindi ginagamot ang mga may sakit, hinihilot ang mga patay, ay pilay. Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, hindi binabalik ang nalalayo, sa halip ay ginagamit ninyo silang mga kamay, ginagamitan nyo sila ng kamay na bakal. Sila ay nangangalap at nilalapan ng mababangis na hayop sapagkat ang mga ito'y walang pastor. Ang mga tupa ko'y nakalat sa mga bundok, burol at lahat ng panganib ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. So, napakasaklap talaga ng mga leader ng Israel at that time. So, galit siya. Pinagsabihan niya si Ezekiel. At kung susundan pa natin, naparami pa. Pero, makikita natin sa verse 15, ang sabi niya, ako mismo ang magpapastor sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Okay? So, mismo na ang Diyos. Kasi nga, saklap yung mga leader ng Israel ay hindi gumaganap. Okay, pinababayaan ang kanyang bayan. And then, sa katapos-tapusan, tingnan natin, at the end, yung final judgment. Ano makita natin? Sabi dyan sa Matthew 25, verse 32 to 33,
Ano sabi niya? Sa Judgment Day. Di ba sabi ko sa inyo last time, may judgment. Yung judgment yun ay to purify us, di ba? To purge us. Kasi nga dinadalisay niya yung church, di ba? Pero merong final judgment sa mga unbeliever. Tingnan natin. Sabi niya, titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sa kanyang pagbubukluin tulad ng ginawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ay mga kambing. Tingnan. So ito yung sinasabi nga na sa final, okay, picture, okay, at the end, Jesus separate the sheep from goats. Okay? Sino ba yung mga sheep? Ang mga sheep ay yung mga nakikinig, sumusunod, and live with a shepherd's heart. So ito, sabi nga sa Reform, ang talagang sheep ay yung mga elect. Okay? At yung mga hindi elect, yun ang mga kambing. Okay? Hindi ka, nung ipinanganak ka, hindi ka kambing. Hindi ka magiging tupa. Hindi ginagawang yung kambing, ginagawang tupa. Tupa ka na nung araw pa. Kaya lang naliligo ka lang. Hindi niyo, yun yung sinasabi ng description ng mga pinili ng Diyos. Bago pa nilikha ang mundo, may pinili na siya. Yun yung mga tupa. Yun yung magiging bayan niya. Kaya lang nung hindi pa sila nagre-response, hindi pa nila nagsisisi, hindi pa sila believer noon, tupa na sila. Kaya lang naliligaw lang sila. Okay? Kasi yung iba, konsepto, lahat ay tupa, no? Maraming mga tao, kambing. Okay? Kasi ang mga kambing, yan makikita nyo. Ano katangian ng kambing? Ang tupa ba nanunuwag? Ang tupa ba ay nangangaga? Okay. So, meron mga membro sa loob ng church, nanunuwag, sinusuko ng pastor. Yun, mga kambing yun. Okay? Yung pinagsasabihan mo na, hindi pa nasunod. Patikas pa ulo, galit pa. Yun ang mga kambing. Kaya parang araw, anong gagawin ng Diyos? Ihiwalay niya ang tupa at mga kambing. Kaya nga pinupurify niya ang church. Tinetesting niya. Kaya kapag dumating ang pagsubok sa church, yung mga kambing alis yan. Susuwagin pa niya pastor. At mananatili yung tupa. Kasi nililinis niya. Masakit minsan, di ba? Yan yung konsepto na makikita natin. Okay? I hope na maintindihan nyo. Na ang tupa ay nakikinig. Kaya tingnan nyo sarili nyo kung lagi pa kayo nakikinig sa salita ng Diyos. Sumusunod pa kayo sa salita ng Diyos. At namumuhay kayo, okay, with a shepherd's heart. Hindi ito pagiging perfecto. Okay? It is not about being perfect. Ang tupa ay hindi perfecto. Diba? It is about belonging to the shepherd. Importante na meron kang pastor. Okay? Kasi nga ang tupa, hindi nabubuhay sa kanyang sarili lang yan. Hindi niya kaya. Okay? So again, tingnan natin yung big lesson na makikita natin dito. Ang sinasabi po dito, yung symbolism is humbling but also comforting. Bakit? Bakit ayaw gumalaw? Kailangan na lilinan pa. So, humbling, kasi we are not independent. Okay? Hindi tayo malaya, hindi rin tayo malakas o sapat sa sarili tulad ng mga kambing o leon. Okay? So, yun po ang tupa. Hindi kaya katulad ng mga kambing, napakawalan mo lang yan, kakain niya, mga leon, gano'n din. Kung ano kinakain niyan. So, wala rin tayong lakas, wala ang kambing, may pansuwag, ang tupa, wala. Okay? So, tayo ay talagang hindi malakas. Okay? We are not strong, we are not independent, hindi rin tayo self-sufficient. Okay? So, very humbling talaga. Kaya kailangan umasa tayo sa ating pastor.
Kaya, yun yung pangalawa, it is comforting. Kasi, we have a shepherd na hindi niya tayo iiwan o pababayaan ang mga may hilang lupa. At ano pa? He knows us by name, leads us, and fights for us. Yun po naman ang napakagandang gandang lesson o aral na makikita natin dito na kapag tayo ay mayroon talagang pastor, totoo tayong tupa, hindi naman niya tayo pababayaan, lalo na kung tayo ay nanghihina. At kaya din napakaganda na kilala tayo yung ating pangalan. Alam mo, may nakaharap tayong presidente ng Pilipinas o kilalang tao, artista. Yung tawagin yung pangalan mo, nakakatuwa, di ba? Si Jesus Christ, nung siya ay naglalakad, popular siya, ang dami niya na nagagawa. Meron isang lalaking pandak, di ba? Tax collector siya, parang pera, corrupt eh. Pandak, maraming galit na tao, hindi siya pinasisingit. Yeah? So, anong ginawa niya? Umakyat siya sa punong situmor. So, nakita niya, si Jesus na dumating. Nung tumupat si Jesus Christ sa kanya, ano sinabi? Ha? Bumababa? Yung sinabi pangalan niya? Oo. Sakeo. Yun ang napakaganda eh. Nakita niyo? Kung kayo tawagin ng sikat at tao, maraming tao gusto makita, di ba? Pero siya, makasalanan siya. Tinawag siya. Sakeo. Bumaba ka. Di ba? Makita natin na ito ay ito pa rin siya. Makasalanan siya, pero siya'y pinili ng Panginoon. Kilala ng pastor ang kanyang lupa. At alam natin, nung nagkaroon sila ng encounter, pumunta siya sa tahanan, ano sabi niya? Makikita natin yung pagbabago sa kanyang buhay. Sabi niya, kalahati ng aking kayamanan, hindi siya umasa sa kayamanan. Di ba? At yung kalahati, babayaran niya yung kanyang niluko. Kasi 4 times eh. Pag, halimbawa, 100, pinurako ko sa iyo, 4 na babalik. Ganun ang bunin. So, hindi niya pinamigay lahat ng kayamanan niya kasi babayaran niya yung ginawa niya ng kasama. So, yung nakita natin yung righteousness na sa buhay. Binago siya ng Panginoon. Hindi niya? Kaya sabi ng Panginoon, anak ni siya, Abraham, siya yung mga nawawalan tupa. Kaya ako naparito upang hanapin ang mga naliligaw. Kita niyo? So, yun yung totoong tupa na pinili ng Panginoon. Kilala sila ng Panginoon. Yun ang comforting. Okay? Sa dami-dami ng tao sa mundo. Di ba? Sabi niyo, bakit may pinili ang Diyos? Kung walang pinili ang Diyos, lahat tayo pupunta sa impyerno paparusa. Kasi lahat tayo nagkasala. Tama? Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na meron tayong mabuting pastor na nag-alay ng kanyang sarili para proteksyonan tayo sa abusan ng Diyos dahil tayo makasalanan. At yung po nakakatuwa sa buhay ni Sakeo, kilala siya at inilit siya at ipinaglaban pa siya. Okay? So, ganyan din po ang mga unang mga mananampalataya ng araw. Okay? Kahit sila inuusig, pinapatay, pinaparusahan, hindi sila lumalim, nagtiwala sila sa Panginoon. So, ano yung pakiusap ni Pablo sa mga pastor o mga leader ng church? Okay? Parang na rin siguro sa ating mga sinasabi natin, kinukonsider natin na tupa tayo. Ano sabi? Ito yung charge ni Paul kay Timothy, sabi niya, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahato sa buhay at sa mga tayo. Inaatasan kita ang itagubilin sa kanya. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ito kasi ang trabaho ng pastor. Ipangaral ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi,
Himugin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa magitan ng matiyagang pagtuturo. Okay? Yan kasi ang number one na tungkulin ng pastor, pakiinin ng tupa. Okay? Bakit? Bakit dapat natin pakiinin? Kasi darating daw ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Darating yung time. Sa halip ay susundin nila ang kailang hilig ko ni gusto ng tenga nila. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi yung ibig lamang nilang marinig. Napakarami na po niyang ganyan. Mga prosperity teacher, papatawanin kayo. Hindi pumunta na lang kayo sa comedy bar, sa mga nightclub. Ang ginagawa po ng ibang mga impostor na pastor ngayon, dapat tutuwain na lang kayo, kikiligin kayo. Pero hindi kayo pangangaralan ng salita ng Diyos. Okay? Yan po kaya tuloy maraming iba ganyan. Sabi niya sa verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Ayaw na nila. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. And then sa verse 5, sabi dito, ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mga ngaran ng mabuting balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Sa verse 6, sabi niya, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpano ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibinuhos sa dambana. Verse 7, sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sa verse 8, makakamtan ko ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon ang siyang makakarong ang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabig sa kanyang pagbabalik. So again, it is a challenge para sa atin, okay, na lagi tayong makinig ng salita ng Diyos. Okay? Sapagkat yung iba, hindi na sila makikinig. And then, sabi pa sa Ecclesiastes, sabi niya, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Okay? Bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng buhay. So, mga kapatid, habang tayo ay bata pa, kasi diba, ano lang yan, diliwali, bata pa ako sa kanako makikinig. Pero sabi ni Haring Solomon, okay, na sabi niya ay alalahanin natin ang malilikha sa panahon ng ikaw ay kabataan pa. Kasi baka dumating ang araw at taon na magulong-magulo na ang buhay mo, na hindi mo na makita ang tamis ng buhay. Okay? So, maliwanag po yan na pakita natin sa Timoteo, okay, at sa Ecclesiastes, pakita natin na pareho sila bumabalik sa isang bagay na manatili tayo sa isang pastor habang maaari pa. Okay? Stay close to the shepherd while you can, because life is short and the world is full of wolves. Okay? So, sabi nyo na kayo ay tupa, at ang isa sa mga katangian ng tupa, nakikinig yan sa salita ng Diyos, hindi yan nag-iisa, manatili kayo sa isang church, manatili kayo sa pastor, makinig kayo, at huwag yung hanapin yung nakakakilig lang sa lintay. Marami pong mga tao na yan. Ayaw lang makinig, nabobor sila sa salita ng Diyos. Pero ang totoong tupa, nakikinig yan, at lumalapit sa pastor, sapagkat yung pastor ay papakainin sila ng salita ng Diyos. Okay? So sana ay ito ay maging hamon sa inyo. Okay? At ito ay maging lesson na makita natin na sa sarili natin, makita natin na totoo ba akong tupa? Kung ako ay totoong tupa, hindi ako dapat mag-isa. Kailangan sumama ako sa fellowship, sa church, at lagi akong nakikinig sa salita ng Diyos. Kasi kapag hindi ako nakinig sa salita ng Diyos, madali akong matangay ng mundo, okay? At madali tayong distract, okay?
Kaya kinakailangan ay lagi tayong malapit sa pastor at doon ay gagabayan po tayo. Okay? Sapagkat marami nga pong mapanganib na mga wolves, okay, sa mundo na ito na kayo ay sisirain. Okay? So sana po ay maging hamon po ito sa inyo. At sa bawat sa atin, saan man tayo pumunta, ay hindi tayo dapat mag-iisa, hindi tayo ay sama-sama sa isang kawan at doon ay makikinig tayo ng salita ng Panginoon. Tayo po ay yung tayo. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salitang ito na inaalala sa amin ni Apostol Pedro na pangalagaan namin ang iyong mga lupa. Lord, we thank you, Lord, sa pagpili mo po sa amin. Bagamat kami ay naligaw noong araw, nagkanya-kanya kami at yung aming hilig at madali kaming matangay ng mundo na ito at marumihan dahil sa aming pagbubuhay. Muna salamat sa ginawa ng aming mabuting pastor, walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus na siyang namatay para sa aming mga kasalanan upang mabayaran ang aming kasalanan at mahugasan kami at mabago ang aming buhay. At mula noon ay kinasasabikan na namin ang makinig sa iyong salita upang kami ay lalo mong linisin, maging dalisay, at kagamit-gamit para sa iyong kalwalhatian. Ingatan mo po ang iyong kawan, dito Panginoon sa Bacoor, hindi lang po dito, kundi po yung mga kasamahan namin, Panginoon, sa Laguna man, sa Batangas, Panginoon, at sa toong mga miyembro ng iyong kawan. Salamat sa iyong proteksyon, salamat sa iyong pag-iingat, at sabi mo nga ay walang makakaagaw minuman sa iyong kamay, sa Ama at sa Anak. Salamat po sa katiyahang ito at comforting words na ito na iyong tinuturo sa amin. Ito po ang aming samo at dalangin at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Tuloy po natin ang Panginoon.